adlaw Dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw Negros Oriental. Kini si Judean Impenyo ug aniya na ang mga nagunang balita lukop Dakbayan sa Bayawan. Aron pagprotektar sa mga tanom sama sa mais, tubo, utanon ug uban pa sa Dakbayan sa Bayawan, gilunsad sa City Agriculture Office ang usa ka laboratorio nga makatabang pagkontrol sa mga peste. Sa report gikan sa atong news correspondent si Neil Saldo. Usa ka milestone ang gimarkahan karong adlaw sa Bayawan City pinaagi sa blessing ug launching sa Bayawan City 4-H Club Livelihood Center ug Biological Control Agents Laboratories ni adtong July 18 sa City Agriculture Office compound. Ang blessing ug launching gipanguluhan sa atong mayor sa Dakbayan Honorable John T. Raymond Jr., City Agriculturist Engineer Kenneth S. Artes, Senior Agriculturist Mr. Ted Herian, Chief of DA7 RCPC Dr. Bienvenido Acabal Jr., and Representative of DA Patco Ms. Ruby Ronville Aba. Ang Livelihood Center nagtumong sa paghatag og gahom sa mga kabatanunan ug lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa paghatag kanila sa kahanas alang sa agrikultura, samtang ang Department of Labor and Employment nag-turn over sa livelihood projects nga nagkantidad og 1 million pesos nga grant, lakip na ang digital photo printing, manual sewing, production of herbal tea, production of bioenzymes ug daghan pa. Ang Biological Control Agents Laboratories nagarepresentar sa mga paningkamot sa syudad sa paglambo sa mga lihok sa agrikultura. Kini nga mga laboratorio magahimo og lain-laing BCAs sama sa corn borers, stem borers, rice black bug, shoot borer ug uban pa nga makadaot sa atong mais, tubo, utanon ug mga humay. Kini nga inisyatiba naka-align sa Bayawan City's commitment to sustainable and eco-friendly farming methods. Ang kalihukan gitapos pinaagi sa paglibot sa mga bag-ong pasilidad diin ang mga bisita nakahigayon nga makita mismo ang mga advanced equipment and resources nga anaa sa livelihood center and laboratories. Samtang ang Bayawan City nagpadayon sa paghatag prioridad sa kalambuan, ang 4-H Club Livelihood Center ug Biological Control Agents Laboratories nagbarog isip mga simbolo sa kauswagan ug kabag-uhan nga nagasaad og mas hayag nga kaugmaon sa lokal nga mga mag-uuma. Gikan sa City Agriculture Office, kini si Neil Saldo. Ibayaw-bayawan, kita ang bayawan. Dakong gipangandaman karon sa Dakbayan sa Bayawan, pinaagi sa CDRRM ang ipaygayong citywide earthquake with tsunami drill sa Hulyo 24. Gani ni adtong Hulyo 17, gipaygayon ang dry run niini aron makita ug masulayan ang mga nagkalain-laing senaryo sama sa vehicular accident, fire incident ug looting incident. Gani giawag ang tanan sa inyong partisipasyon ug pagpakabana sa ipaygayong citywide earthquake with tsunami drill sa Hulyo 24 sa may alas 10 ang takna sa buntag. Be alert, be prepared, be safe, bayawan. Sa usa ka programa sa GMA TV nga Born to be Wild na feature ang atong Bayawan Nature Reserve, din gipakita ang pinasahi nga karakter sa usa sa mga bakatin o Visayan warty pigs nga imbes kadlukan siya sa mga gabisita dito, friendly ug hilig pa niyang magpa-belly rub. Siya si Anakin. 5 years na siya sa Bayawan Nature Reserve. Gani sa una gisulayan kini og buhi sa kalasangan apan mahitungod sa iyang gipakita nga karakter, naka-decide sila nga isulod siya balik sa enclosure. We noticed after releasing them is that sumusunod sila sa keepers. When the keepers were preparing food from the kitchen, they would follow the keepers down to the enclosures. So that's when we decided na
this is not the behavior we want for the animals here in the reserve, and we do not want na they'll pass on this behavior. Sa latest update, adunay 7 ka Visayan hornbills, 65 Visayan spotted deer, 70 Visayan warty pigs ang anaa sa Bayawan Nature Reserve nga padayon gapadaghan sa matag tuig. Dengue awareness ug prevention gipahingusgan karon sa Dakbayan sa Bayawan. Sa detalye sa atong pagbalik. Namugna ning programa aron ang mga pangutana, komento o sesyon sa katawhan nga may kalambigitan sa mga programa ning Dakbayan, matagaan og katin-awan og insaktong impormasyon. Programa nga maghatag og kasulbaran o kasayuran sa inyong mga pangutana. Kini ang Kamatuoran sa Dakbayan. Kung makita ninyo, familiar na itong settings karon. Ana kita sa itong Bayawan Waste Management and Ecology Center kung nailhan nga Bayawan Sanitary Landfill. Under Republic Act 9003 or an act providing for an ecological solid waste management program, gipaningkamutan sa kanhi administrasyon ni former Mayor Herman P. Saranya nga makaestablisar og kaugalingong sanitary landfill ang Bayawan. May numduman nga ni atong June 2008, gisugdan ang construction sa BCW MEC ug ni atong April 2010 nagsugod ang operation niini. Kining atong sanitary landfill usa sa mga best practices o ginapasigarbo nga mga programa dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Gani sa pagkakaron isip pagpadayon sa mga maayong programa nga gisugdan sa mga lideres ning Dakbayan, padayon ang partnerships sa mga LGUs ug pribadong mga kumpanya nga nagtugot kanila nga molabay og residual waste sa Bayawan Sanitary Landfill. Dili na ni kaabot sa gina-target nga mapuno ba yung training. Masayo pa kasi yung pasuran. Bakit mo tayo sa'yo ka? Yang anong ing-animan? Ano na itong sanitary landfill? You know pretty well how we manage that. Some say Yang anong ingon animal? I do not know. Ano ba no? Ano lang, tabangay lang dito. Welcome back og sa atong update bahin sa dengue. Gipanghingusgan karon sa Dakbayan sa Bayawan pinaagi sa City Sanitary Inspection Section ang kampanya Batok Dengue. Sa usa ka episode sa Ibayaw Bayawan Teleradyo, gibutyag ni City Sanitary Inspector 6 Napoleon Capulso nga sa latest update ni taas sa 74 ang kaso sa dengue sa Dakbayan. Gani gihangyo ni City Sanitary Inspector Capulso ang katawhan sa pagpanglimpyo sa palibot aron matap na ang pagdagan sa mga lamok nga may dalang dengue. Kining dengue magod mo environmental sanitation control ang pinaka-epektibo nga control. So magsugod di siya sa balay. So kinahanglan ni siya og community participation. Kay og imong tan-awon taganti kag example 100 ka balay sa usa ka community og kanang 99 ka balay manglimpyo, doon na ray usa ka balay nga gabreeding og lamok, wala manglimpyo, pwede niyang maapektuhan ang 99 ka balay. So kinahanglan og mo kampanya tag dengue, mag-ingon gani tag panglimpyo, pang-eliminate sa mga breeding sites, kinahanglan tanan mo kooperar. Sulod sa halos 2 ka bulan, naglibot ang atong Bayawan team pinanguluhan sa amahaning Dakbayan, Mayor John T. Raymond Jr. sa tibok 28 ka mga barangay alang sa pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Gani karong Hulyo 23 ang katapusan sa halad sa Barangay Pagatban. O karon atong usang balikan ang masadiyaong pagbisita sa halad sa barangay. Katabang kayo nila mo. Salamat kayo niyo. Ako si Victoria Dausan, dako kaya pagong pasalamat kang Mayor Jack Raymond sa mga bugas na iyang ipaghatag kanamo. Dako kay ni katabang sa among tibok pamilya. Kami tanang mga katawan sa tibok San Miguel, mapasalamaton kayo.
kung dili kita tanan ang bayawan. Ug makato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Usa kami manamilit atong pagbati usa sa amahaning Dakbayan Mayor John T. Raymond Jr. og happy birthday. In behalf of the Media Bureau Office, kami magpadayon sa pagsibya sa mga maayong proyekto o programa alang sa padayong kalambuan sa Dakbayan sa Bayawan, ilalom sa imong administrasyon.